Ganda ng mga building dun, yung mga ilaw dun. Tapos merong barko. Ito yung Manila Ocean Park. Basta maganda yung mga pupunta natin. Ngayon dito tayo magsisimula. Ito yung simula ng ano natin, ng biyahe. Oo nga, medyo may konti lang. Pero hindi naman, meron konti, may pagka humahangin ng konti. Siguro Meron talaga, meron. Kapila. Biyahe. hindi tayo kita. Tayo kita sa ano, ginagawa natin. Puro usapan na narinig. Kumusta mga Kabenso TV? Ito yung araw na bibiyahe kami papuntang norte. Nandito pala kami ngayon sa Cabuyao. Siyempre bago kami umalis kailangan magdasal muna kami. Ang oras pa lang natin ngayon ay 7:25 ng gabi. So umpisa muna natin magdasal. Siyempre bago ang lahat siyempre unahin muna natin yung pagdadasal bago natin gawin lahat ng gusto natin. So magdasal muna tayo. Ayan, Lord, ingatan niyo po kami sa aming magiging biyahe ngayon. Ingatan niyo po kami, sana maging maayos sa simula ng aming biyahe hanggang sa matapos namin yung biyahe namin. Ingatan niyo po kami, tsaka ilayo niyo po kami sa mga disgrasya, ilayo niyo po kami sa mga taong may masamang hangarin, mga ganon. At maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay nyo sa amin ng pagkakataon. So maraming salamat po, Lord. Ingatan nyo po kami at yung mga maiiwan namin sa bahay, ingatan nyo rin po silang lahat. In Jesus' name, Amen. Ahoy! This is it! Sa tinagal-tagal ng ng panahon, panay ang banggit namin tungkol sa Norte Loop na gagawin namin. Ngayon lang namin magawa. Ito, gabi na. Hindi ko lang, November 22 yata ngayon kung hindi ako nagkakamali. So, ayan, samahan nyo kami ngayon. Sana maging maayos tong biyahe natin. Pero siyempre, mag-iingat tayo. Hindi naman natin nakalimutan magdasal. Kaya, inuna naman namin sa lahat yung pagdadasal. Ayan, nagbaon kami ng konti. May baon kami. Siyempre, kasama ko ang aming partners in crime. So let's go mga Kabenso TV. Ang lagi namin hinihiling sa inyo, huwag nyo na lang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa channel namin para naman mas lalo namin magawa yung mga bagay na mga ganito, yung pagra-rides, may share namin sa inyo. So yun, ganun lang. Andito pa lang kami ngayon sa Katapatan. This is the starting point. Pero ang balak namin, ang target muna namin ay pumunta muna ng Manila, ng Luneta, tapos mag-stay kami ng konti ron, magkwentuhan ng konti, ganun. Hindi naman tayo nagmamadali, wala naman tayong oras na hinahabol. Hindi naman natin kailangan madali ng panahon. Kaya take it easy, chill ride lang tayo. Kumbaga hindi naman tayo, wala namang humahabol sa atin, wala naman time limit. Kaya kwentuhan muna tayo habang binabaybay natin itong Cabuyao na to. Nung last time punta kami ng Cabuyao, ng Tagaytay. So doon kami dumaan sa diversion. Kaya namin ginawa yon, yung para testing kung okay na yung kondisyon ng motor pag-ahon namin. So may napansin ako, parang humagom kami nung paakyat kami. Medyo nahirapan, ika nga, muntik nang pagdating ko sa tuktok, parang muntik maputol. Yung alam nyo, parang talaga mapuputol na hindi ahon. Buti naka-survive. So nung time na yon, hindi ko pa nilinis yung carburetor ko. Medyo napansin ko, parang barado siya. Tsaka walang air filter yung carburetor ko nun. So parang umigod ng maraming alikabok. Pero ngayon inayos ko na. Kaya inaasahan ko na hindi kami masyado magiging hirap dun sa paon. Kung baga medyo challenging lang, pero kaya naman palagay. May mga dinala kami mga kung ano-ano yan, kaya medyo nadagdagan yung weight nung tsaka medyo tumaba kami. Unlike nung una namin punta nun ng norte, medyo payat kami ng konti ron. Kaso lang ngayon
medyo nag-gain kami ng weight, kaya tignan na lang natin kung anong ano. Yun na napansin ko, medyo tumaba talaga kami. Ako lalo ako, medyo lumaki yung tiyan ko. Syempre malaking ano rin yan, malaking factor din yan sa mga biyahe, lalo na yung motor mo hindi naman ganun ka lakas, saka talagang hindi siya bago. Pero syempre lahat naman kayang gawan ng paraan, kayang diskartehan. So parang kumbaga pag nandun tayo, diskartehan na lang kung paano natin iraraos yung mga paakyat doon. Pagas muna tayo sa ating favorite na gasoline station. Siyempre, alam na this, clean fuel. Ito yung pinaka favorite natin sa lahat. Napag-download na po kayo ng Clean app? Hindi pa pero meron kaming card. Gusto niyo po sir mag-download? Oo, sige. Sa VIP card. Pwede Anong ida-download? E-fuel app po. Yung puno po yung design. Sige, alam ko naman yun Alam mo naman, pan ako ng clean fuel. Tignan mo, may sticker pa nga ako dyan. Kabilaan yan. Tapos sa existing po kayo magsasign up po. Sige. May additional 50 points din po yun. Talaga? Ang laki, no? Hahanapin ko na lang sa website. Mga 170 siguro. Pasok yan. Meron bago sa Meron. Yung apps. 170 na lang po. Sige, Tapos po, para hindi na rin po kayo magdadagdag sa card po, i-scan na lang po natin sa cellphone. Ayun, pwede, i-scan na lang. May bago? Meron apps. Hahanapin ko sa internet. Ako bahala dyan. Ayan, makikita naman yan. Iya. Okay, let's go. Nakapagpagas na kami sa clean fuel. 170 ang ginas namin. So tuloy ang biyahe natin. Ayan, 8:07 na. Nandito pa lang kami sa Binyan. Medyo mahaba-haba sigurong to. Ang traffic kasi kanina Santa Rosa, sobrang traffic, grabe. Medyo dun kami natagalan. Ayan, medyo pagdating ng Binyan, ayun, lumuwag na. Ewan lang natin ang parte ng Muntinlupa. Pero okay lang naman, walang problema. Kasi lahat naman may ano ba tawag dito? May kanya-kanyang oras lahat. 'Di ba? Yung pagdating, yung pag-arrive, yung pag-uwi. Kumbaga nakatakda yung oras. So, huwag natin madaliin yung oras. I-enjoy na lang natin yung bawat minuto ng biyahe natin. Saka pasarap naman habang lumalalim ang gabi. Ito yung talagang biyaheng masarap. Pero siyempre, napag-usapan namin bago kami umalis, pinag-usapan na namin ng asawa ko na kapag kapagod, pahinga. Boundary ng San Pedro, ayan, si Haring Manok. Tagal na yan dyan, hindi pa rin napapalaban. Ayan, first stage, Metro Manila. Ayan. Aapak pa lang tayo sa Metro Manila. Doon sa mga magtatanong kung bakit gabi kami bumibiyahe, kasi mas gusto namin pagdating namin ng Manila o kaya Bulacan, yung Bulacan talagang gusto namin marating ng gabi. Kasi parang feeling ko, parang pagka yung nakakarating kami dyan ng mga oras ng yung medyo tanghali or mga maaga pa, parang tingin ko lang nung last na punta namin dyan, Malubak, Malikabok, parang alam mo yon, parang iritado ka. So mas gusto namin pag nandun kami sa lugar na yon gabi, para medyo, although napansin ko nung gabi kami nandun nung Bulacan, maraming truck, napakaraming truck doon, lalo sumasalubong sa amin, talagang sobrang lalaki. May portion pa nga doon sa lugar na yun na talagang parang hindi mo alam kung saan ka pupunta, parang ka nakikipagpatintero. Yung ba, sasalubungi ka ng truck, parang ganun pala yung sistema nila ron. Nandito pa ako nakatira sa Muntinlupa, itong lugar na to. Ito Park Homes to Park Homes yan. Itong dinadaanan natin dito, matagal ako nagtrabaho dito bilang isang all-around technician, parang ganun. Ito yan, dito sa building na to. Ayan, ito. Ayan, building na yan to. Yan.
Ayan, yan. Siyempre nakakamiss din kasi yung may-ari niyan, naging kaibigan ko rin ng matagal. Ayan, dito yan, naggawa rin ako ng sapatos dito. Ayan o, dyan. Ayan, kanto na yan. Dati may lutuhan pa noon dyan. Ito, tunasan. Dati may lutuhan doon. Nagkaroon ako ng maliit na sapatusan doon. Siguro mga 20 plus years old pa lang ako noon. Parang gano'n. So itong lugar na itong tunasan, memorable din sa akin. Ito, yan. Wala pa yung mga... Wala pa yung mga yan. Yun. Papasok ng bukid kung tawagin yun. Ayan, makikita yan. Tech Cinema, yan. Nung teenager ako, bukas pa yan noon. So marami rin akong magagandang moment dito. Marami akong mga memorable moment dito sa lugar na to sa Tunasan. Here we are in Alabang. The classic Alabang. Ay, tulong tayo. Dito pa lang tayo ngayon sa Tanyag. Ang Tanyag ba sakop na ng Bikutan o Sukat? Parang Bikutan na ang Tanyag, di ba? Ito, Tanyag to, di ba? Hindi, ito. No? Okay. Hindi, tenement. Bikutan pa rin. Hindi, tama, Bikutan to. Kasi hanggang tenement yan. Tapos Pasay na yata pagdating dun sa may ano. Ha? Oo. Woo! Enjoying a ride. Mamaya tayo mag-time check. Siguro wala pa namang alas 9, palagay ko wala pang alas 9. Dito na tayo sa rektahan to eh. Dito kasi pagpasok mo rito talagang iba rito, talagang bumibirit eh. Sabagay, tama lang kasi di naman pwedeng sobrang bagal ka rito sa lugar na to eh. Sarap sigurong mag-check-in dun sa taas na. Gusto ko mag-check-in ako dun, ako sa taas na taas. Ay hindi, condo pala to. May residential pala yan. Talaga tayo bibirit. Tama lang yung ganto. Jump. Squat. Oh, lastik, ang galing oh. Ang lupit. Nakita mo yun? Squat. Squat. Maalon. Pag maalon, squat ka. Yun no? Ayan. Dito kailangan may camera ka din. Camera tayo. Yay! Last time nung pumunta kami ng parting norte nung nagpagudpud kami, dumaan kami sa EDSA. So ngayon
Sabi ko nung bago kami nung nakaraang ano na yun, nung kasalukuyan nandun ako sa EDSA noon. Sabi ko, hindi na ako dadaan uli ron. Kaya hindi tayo dadaan ng EDSA. So palagay ko, kung babaybayin natin tong LRT papunta rin naman ng monumento to mas para sa akin mas komportable ako doon kaysa yung papasok ako noon ng EDSA. Nako, ayoko na talaga sa EDSA kasi meron akong experience doon na, di ba, nasa motorcycle lane ka noon, nasa gilid, nung papasok ako sa tulay parang sa ibabaw, parang huhulihin ako. Sabi ko, ganun, paano nando pala, susunod ka lang sa motorcycle tapos parang pupunta ka dun sa dapat mong puntahan, parang ang mangyayari, parang swerving, parang ganun. So ayoko nang dumaan dun kasi mahirap ang kalakaran dun. Para sa akin lang naman, siyempre hindi naman sa lahat, sa akin lang yun. Mas nag-e-enjoy talaga ako kapag kayong hindi bakbakan ng biyahe, yung parang yung parang biritan, ganun. Ayoko ng ganong biyahe. Ayan, dito na tayo ngayon sa Manila. Ayan, nagkakatuwaan sila ron. Ewan natin, bakit lang siyempre may violation yung kaya lang huli. Medyo nagtatawanan sila. Siyempre malapit na magpasok, kailangan mabait ngayon yung medyo, kahit sabihin mong naghuhulihan kayo, dapat laging naka-smile. Diba? Mas maganda yung ganun Dito tayo ngayon sa PGH. Kala mo ganyan lang yung ospital na yan. Pag pumasok, ang lungkot dyan, no? Parang tingin ko, hindi sementeryo ang pinakamalungkot na lugar Para sa akin, ospital ang pinakamalungkot na lugar. Kasi, di ba sabi nila, malungkot daw sa sementeryo. Bibili lang kami ng Biogesic tsaka ng Mefenamic, tama? Kailangan namin magbaon ng ganon kasi siyempre in case na so dito tayo sa Mercury Drugs. Ayan, bili ka muna dyan. Antay na lang kita rito sa labas Paano ba? Hindi, dito tayo sa gilid. Hindi, huwag tayong pumasok ng Santa Cruz. Dito tayo sa gilid na gilid. Kasi di ba yung gitna niyan papunta ng Quiapo, pag gilid Quiapo, pag dito doon na yung tayo, yun ayan ayan, dito tayo sa baba. Ayan, dyan tayo bababa. Ayan Diyan tayo bababa. Loto. Andito kami ngayon sa post office. Dati marami kaming kaibigan dito sa lugar na to. Ang daming kaibigan Hindi, totoo, marami talaga kami mga naging kaibigan dito nung panahon na yun. Alam nyo ba, ayan di ba nasunog yung post office? Alam mo, nalungkot kami nung nasunog yung post office na yan. Kasi meron kaming kaibigan na nagtatrabaho dyan. Yun yung panahon na yun yung panahon na Nagtatrabaho dyan? Meron pa rin? Pwede pa rin napasok pa rin yung mga dati nagtatrabaho dyan. Kasi may kaibigan kami dyan Hindi na namin nakikita Akala ko na. Sige. Thank you. Oo nga Alam mo, napaka-classic niyang post office nakakalungkot. Alam mo, nalungkot ako nung nabalita ako na sunog niya kasi alam mo, itong Manila, although hindi naman talaga kami taga Manila talaga, pero marami kaming memorable moment talaga sa Manila. Ang dami namin naging kaibigan dito. Nagtinda kami rito ng fishball, nagtrabaho ako sa pier, nagtambay kami rito. May mga naging kaibigan kami dito sa lugar na yan Minsan nagpupunta kami rito, nagbabakasakali kami na makita namin yung mga dati namin mga kaibigan hinahanap pa rin namin sila, pero wala hindi na talaga namin sila nakikita
kami minsan. Namimiss din kasi namin sila dahil sobrang tagal na panahon na nung nakatira kami dito nun. Dito kami napadpad nun eh. Ayun, nakakamiss din. Nakakamiss yung mga moment na nandito kami nun. Although nung time na yun talaga naging mahirap din ang buhay namin nung nandito kami sa Manila. Pero pag nandito ka sa Manila kahit papano may diskarte, mabubuhay ka rin naman. Eh dati yung Luneta noon, wala pa yung wala pa yung Manila Ocean Park noon. Tapos may skating pa diyan. Yung mga tambayan namin noon. Ayan, diyan pag kumana ka papuntang Pier South yan. Ito pag dumiretso ka Luneta. Phase phase 1, di ba? Phase 4 ba? Doon ang phase 4. Ah, tama, phase 4. Kalimutan ko na. Basta dito kami noon dati yan sa may Manila Hotel noon yan. May mga dati pwede kang matulog diyan, yan. Marami dating naglalatag ng panapin noon diyan, lalo doon sa may bandang phase 4 ba yun? Phase 1. Basta ewan ko, nakalimutan ko na yung kung paano yung salansan nung hanggang phase 4 yan. Tapos may kaibigan kami dati dyan, yung si Rico. Nagtatrabaho sa MMDA sa pumping station dyan, yan. Yung Ermita Police na yun, sa tabi niyan. Yan, nakakapagpahinga kami noon dyan. Kasi dati, ito skating yan. Skating area yan. To, wala tong Manila Ocean Park na to. May mga nakaparadang bombero dyan. Pwede kang matulog. Doon ako naglalatag noon eh. Tapos yan, ang lawak noon dyan. May mga nagcha-cha-cha. Pag pumunta ka ron, kahit gabing-gabi, may mga nagchiches. May mga nagdidibate. Ayan, natutulog kami dyan sa may gilid ng grandstand na yan. Noong time na yun. Pati dito yan, marami nagtitinda dyan noon. Panapin. Ayun, marami titindang panapin, kung ano-ano lang. Marami kami naging kaibigan dito noon. Wala yan kasi dating baywalk yan. Ginawang baywalk kasi dyan nanguhuli ng mga alimasag yung kaibigan namin. Alimasag, tahong. Eto, dito tayo. Pwede tayong magpahinga dito. Oo naman, wala namang ano dyan. Ayan, dito tayo sa tabing dagat na to. Fresco, hindi ko alam kung sinasara o sinara na. Ayun, may nakamotor oh. Ayun, may nakamotor pa oh. Ayan, dito tayo. Papahinga lang naman tayo rito, magkakape tayo sandali. Tapos ayun, bakbakan na naman. Papunta na tayo ng Bulacan. So, dito muna tayo. Saan ka lang? Ayan. Wow, mo tong flashlight natin. Ayan, meron kaming tubig. Ito yung naisip ko kasi kaysa magdala ng mga tubig na yung ano ba to? Hindi naman masyadong hangin yan ah. Hindi naman. Ay ko, ito yung mga titipla tayo ng kape. Ha? Hindi yan. Laya. Lalagyan mo tubig, dali. Yung tama lang. Pang 2 tao. Haka na yung cup kasi mahirap pag sumobra. Akali natin. Yan, pang 2 cup kasi para sakto lang yung tubig. 3 liters ang laman nitong nabili ko sa Shopee. Ito, sobra na. Iinom ako na 3 liters siya, tapos pag naubos pwedeng tiklupin. Yun ang gusto namin kasi para portable lang ang dating niya. Lagay mo na ito doon. Hindi kita oh. Ganda, ang ganda rito pag nakita nyo. Kung halimbawa nandito kayo ng gabi. Ayan oh, pag nakita nyo siya ng gabi, ang ganda, ang sarap dito. Start na natin yung ating kape. Yun oh. Oops, masyadong puno. Ba't parang sobra? Ay, may dumi. Lagay mo pa yun sa'yo konti. O, lagay mo ba ito konti? O, huwag may tapon yan. Tama na, hirap na. Huwag may tapon na. Hindi. Lalagyan mo yan mamaya. Palamagin muna natin ang ating kalan bago natin isara. Mainit pa yan. Yan. Ano bang pwede natin ditong kainin? Wala.
Hindi, di ba meron tayo, dapat pala nagbaon tayo ng ano, biskuit. Eh, Pero sa nasa Mercury na tayo kanina, hindi mo pa Ayan, di bale. Pero, may itlog tayo, di ba? Hindi, mamaya na lang. Huwag na natin isabay sa kape. Mahirap kasi. Hindi, magkape muna tayo. tayo. Ayan. Ayun, huwag mo pala itapon niya kasi panghuhugas natin mamaya dito sa ano. Hindi, konti-konti na lang laman. Kahit na. Okay, tayo mo. Try mo na.